Malinaw na sumasa atin ang banal na Espiritu. Bakit? Daming pinakitang himala. Binago tayo. Ang ating mga bisyo inalis ng Diyos. Nawala tayo sa gawaing makasanlibutan. So malinaw na sumasa atin ang ating mahal na Panginoon. Pag sumasa atin ang mahal na Panginoon, hindi ka kaya talunin nung nasa sanlibutan. Sino yung Diyos ng sanlibutan? Who is the God of this world? The God of this world is Satan. Satanas, siya po ang Diyos ng sanlibutan. Siyang may control ng mga bagay sa mundo na ito. Until at this point in time, even at this point in time, ginugulo ni Satanas ang mga tao, ang mundo, because he is in control. Pero ang anak ng Diyos, minamahal, hindi kasama dahil sumasayo. Mas dakila yung sumasayo kisa nasa sanlibutan. So malinaw, kanina, bakit linilipad yung natin? Verse 2 sa Revelation chapter 12, malinaw yung babae, walang iba kundi Israel. Verse 2, and she being with child cried, troubling in birth, and pain to be delivered. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. 3, tuloy-tuloy. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. At narito ang isang malaking dragong mapula, o dragon na mapula, na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema. So yung mapulang dragon ay walang iba kundi Satanas. Si Satanas siya. Na may 7 ulo at 10 sungay. Pag sinabing 7 ulo, biglang tumalon. Satanas ay 7 ulo. Nandiyan sa Revelation chapter 13 at chapter 17 din natin basahin. Ang tinutukoy na 7 ulo kundi yung the headquarters of Satan in the earth. Yung kanyang headquarters dito. Yung isang system na kanyang ginagamit para maghasik ng kasamaan sa mundo. So alam na natin sino yan. What is the system? What is the religious system? The papacy? Yan po tinutukoy dyan. May 7 ulo. Doon po nakatira yung hayop daw, yung Antichrist, nakatira doon sa 7 ulo. Ang tinutukoy yung 7 bundok. Diba? Dahil sa Revelation chapter 17 and 13. 7 bundok. Bakit? Sa history, kung mabasa ninyo, ang 7 bundok, the Vatican City, 7 bundok yan. Binuldoser yan. At doon itinayo yung the Vatican City. Yan tinutukoy ng 7 ulo. At 10 sungay, ay 10 bansa. Ayun, the EEC, the European Economic Community, 10 bansa nung sumusuporta, mga mayayamang bansa, sumusuporta sa Antichrist para kontrolin ang ekonomiya sa mundo. And that is happening in our time today. If you have not the mark of the beast, you cannot buy or sell anymore. Hindi ka na makatravel, hindi ka na makabiyahe, hindi ka makapagbili ng pagkain. Unti-unti na nangyayari ngayon, minamahal. Nasa simula pa lang tayo, pagdating ng araw, after the rapture, pag hindi ka, wala kang tatak, hindi ka lang makakabili, pupugutan ka na ng ulo. Those who don't receive the mark of the beast will be killed. Ngayon, unti-unti na nangyayari, minamahal. Yan po yung, andyan po yung headquarters ng Satanas, dyan sa lugar na yan. At sa kanyang mga uloy may 7 diadema. Verse 4. Ay, binasa natin kanina. At kinalagkan ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at pinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng mga anak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak nito. So, malinaw sa Biblia, bago ipanganak ang Savior, ang ating mahal na Panginoon Jesus, marami pong hadlang para
siya ay hindi matuloy para hadlangan yung plano ng Diyos. Diba? King Herod, anong ginawa ni King Herod sa Jerusalem? Binapatay niya lahat ng mga bata. Kasi gusto na hadlangan yung pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Kahit nung panahon ni Moses, minamahal, si Moses ay the symbol of Christ at that time for the Israelites. Nung si Moses ay pinanganak, gusto rin hadlangan. Basahin muna natin bago natin yan ituloy dito sa Exodo 1:16. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanata 1 sa talatang 16. At kaniyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanilang sa dakong kapanganakan, kung lalaki ay papatayin nga ninyo, datapwat kung babae ay inyong bubuhayin. Yan. Ang utos ni Pharaoh, yung hari ng Egypt, kasi dumadami yung mga Israelites sa Egypt, dumadami. Sabi ng hari, pag manganak yung mga Hebreo, pag babae, buhayin ninyo. Pero pag lalaki, inyong papatayin. Diba? Bakit? Gusto ng kaaway, hadlangan yung plano ng Diyos na mapalaya yung mga Israelites doon sa bahay ng pagkabilanggo sa Egypt. Gusto niya harangan. Ngunit, hindi niya kaya. Dahil ang Diyos, ang programa ng Diyos, na mahal, hindi kaya hadlangan ng anumang uri ng kapangyarihan sa mundo na. Diba? The providence of God. Nobody can stop, can hinder the providence of God. Diba? Pinanganak si Moses. Walang kamalay-malay si Paraon na yung magliligtas ng mga bilanggo ng mga Hudyo na kanyang binilanggo sa Egypt, wala sa kamalay-malay. Nandun din pala sa kanyang palasyo, wala sa kamalay-malay. Di ba? So, gaano man kahirap yung dinaraanan, gaano man pinapahirapan ng kaaway ang mga anak ng Diyos, magliligtas at ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. Amen? Matthew chapter 2 verse 12 up to 16. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 2, ang talata po ay 12 hanggang talatang 16. At palibhas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes at nagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at tumun ka hanggang sasabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa Ehipto. At dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Na magkagayon nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki ay nagalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nasa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na napagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Si King Herod ginamit ni Satanas para puksain ang Savior, ang mahal na Panginoon bilang tao. Hinanap niya yung Savior para patayin. Minamahal? Pero, hindi siya nagtagumpay. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen?
Hinanap niya. Nag-inquire siya sa mga wise men kung saan daw ipapanganak yung Savior. Nalaman ng mga wise men, pero kinausap sila ng anghel sa panaginip. Kinausap na malapit sa panaginip na sinabi, huwag na kayo bumalik kay Herod, mag-iba kayo ng daan. Kaya nagalit si Herod nung nalaman niya na siya ay naisahan ng mga wise men, pinapatay mga bata para madamay yung pinanganak na tagapagligtas. Ngunit, hindi kaya niya patayin. Hindi niya kaya yung plano ng Diyos. Nobody can suppress the plan of God. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Verse 5, ano sabi niya? Revelation chapter 12, verse 5. Tuloy-tuloy na natin yung pagbasa. At siya ay nanganak ng isang anak na lalaki. Yun na, yung Israel, tinutukoy yung Israel, doon po pinanganak ang ating mahal na Panginoon. Na maghari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At tinutukoy ang ating mahal na Panginoon. Maghahari isang araw sa lahat ng mga bansa. When He comes again, in His second coming, maghahari ang mahal na Panginoon ng 1,000 taon. Yan tinutukoy. Ngayon, ang hinintay natin, hindi po yung pagbaba ng mahal na Kristo para maghari sa lupa. Hindi po yung hinintay natin. Ang hinintay natin ngayon, na pwede mangyari anytime now, yung pagdagit ng mga banal. Amen? Bago lumala yung sitwasyon ng mundo na ito, bago lumala yan, yung hindi ka na makapagsamba, babawalan ka na, ikukulong o papatayin yung mga magsasamba. Bago lumala yan, babalik mga Pinoon para ikaw, tayo na nagpapatuloy na maglilingkod, kukunin sa mga lapaa. Amen? So alam naman natin, ano ang qualification para makasama doon sa rapture, sa pagdagit ng mga banal. Alam natin ang qualification. Malinaw sa Biblia, para makasama ka sa rapture, you have to overcome the world. Palakpakan natin mga Pino. That is one. Then another, you have to overcome Satan. Kailangan talunin mo si Satanas. Ay katlo, you have to overcome yourself. Tatlo yan. Kung gusto mo makasama sa rapture, you should be an overcomer. You must be an overcomer. Dapat mananagumpay ka. Amen? Mapagtagumpayan mo ang gawa si Satanas mismo, magtagumpayan mo. Then, yung sarili natin, mapagtagumpayan natin. Kasi ang sarili natin, kalaban natin yan. Ang sarili, takot yan. Takot yan. Pag may hadlang, takot yan, maglingkod. Pag may nakakatakot, ayaw sumambayan. Pero sa Biblia, kailangan talunin mo ang sarili mo. Buhay ang Diyos mo. Manampalataya ka, kaya ka, tulungan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang malinaw sa Biblia. Makasama sa rapture yung magtagumpay sa sarili, magtagumpay sa sanlibutan, at magtagumpay kay Satanas. And she brought forth a man-child. At siya ay nanganak ng isang batang lalaki na maghahari sa lahat ng bansa na may panghampas na bakal. May pinun daw panghampas na bakal. Ibig sabihin, maghahari siya, darating ang panahon, hindi na magtatagal, maghahari ating mga Kristo na may panghampas na bakal. Ibig sabihin, with all authority. Maghari siya ng buong otoridad. Wala nang manggugulo sa tao. Wala nang Satanas na manggugulo. He will rule all nations with a rod of iron. Wala nang masama. Puro katuwiran. Bakit? Siya mismo maghari with all authority and power. Amen? Sa ngayon, magulo pa ang mga bansa sa ngayon. Ngunit,
paghari ng ating mahal na Kristo sa lupa, pisikal na paghahari, wala na pong masama. Wala nang maghari-harian sa mundo. Wala nang kukontrol ng mga tao sa mundo. He will rule all nations with the rod of iron. Amen? At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Sino tinutukoy? Ang ating mahal na Jesus. Siya po ay, nung siya'y namatay, nilibing, siya po ay muling bumangon. Umakyat doon sa kanan ng Diyos. Amen? Pakibasa. Psalm chapter 2 verse 9. Amen. Dito po sa mga awit, Kapitulo 2, may katalatang 9. Sila iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila ng parang isang sidlan na magpapalyok. Thou shalt break them with the rod of iron. Thou shalt dust them in pieces like a potter's vessel. Yun po yung paghahari na ating mahal na Kristo dito sa lupa. Paghahari ng ating mahal na Panginoon sa lupa, dudurog lahat. Lahat ng, wala ng masama, minamahal, dudurugin lahat. Dahil ang maghari, hindi na tao maghari, hindi na mga presidente ang maghari-harian. For the meantime, during the greatest tribulation, ang magharian ang Antichrist, yung hayop, yun yung maghari. Kaya puro kasamaan. Ngunit pagbaba natin sa Kristo, wawakasan lahat ng kasamaan. Amen? Verse 6, ano sabi niya? Revelation chapter, yung ganun pa rin ang aklat natin. Sa 12. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Yung babae raw tumakas, tinutukoy Israel. Yung mga Israelita. Ipaghandaan ng Diyos sa isang dako. And the woman fled into the wilderness. Ayan. Siya'y alagaan ng Diyos at pagkakainin ng ilang araw, 1,260 days. Yan po ay 3 taon at kalahati. Ang tinutukoy dyan, minamahal, ano tinutukoy dyan? Yung the greatest tribulation. Yung kahirapan na mangyayari. Sobrang kahirapan. Binasa natin yan. May tumawag kasi ng asaraw. May tumawag sa atin na kapatiran from Mindanao. Sabi niya, hindi rin na maintindihan. Ano raw tinutukoy dyan sa Revelation chapter 12 verse 6, ay yung babae na napunta sa ilang at pinaghanda ng Diyos sa isang dako upang doon sa ay alagaan ng 3 taon at kalahati or 1,260 days. Hindi raw na maintindihan. Sabi niya, sino ang tinutukoy? Yung pangyayari na yan, minamahal, ay tapos na po ang rapture. Itong binabasa natin. Wala na po ang church dito. Tapos na. Dahil hindi po tayo dito aabutan ng the greatest tribulation. Yung sinasabi na sobrang kahirapan na pag hindi ka nagpatatak ng hayop, pupugutan ng ulo. Wala na po ang church dito. Ang naiwan dito, yung mga Israelites na hindi naniwala kay Jesus Christ bilang Messiah, ngunit sila ay makukumberte. Makukumberte sila. Kasi dinaya ng Antichrist ang mga tao sa buong mundo na nagsabi, siya raw ang Diyos, siya tagapagligtas. Ngayon, namulat sila nitong Antichrist na nagsasabi silang Diyos, namulat sila, hindi pala ito si Jesus Christ, hindi pala ito ang Messiah, demonyo pala ito, dinaya sila. Kaya sila ay uusigin at sila'y maniniwala, sila'y hiwalay sa kasunduan ng Antichrist, hiwalay sila at sila'y uusigin. Pero sila'y protektahan ng Diyos. Dadalhin sa isang lugar ng 3 taon kalahati para sila ay ingatan habang nagkakagulo sa buong mundo. Malakpakan natin, malakpakan. Yan pa istorya dyan.
Hindi natin binasa na lahat ng mga talata dahil masyado mahaba yan. Yan po yung tanong ng kapatiran. Hindi rin niya maintindihan. Sino yan? Tapos na po ang rapture dyan. Wala na ang church. Wala na po tayo dito, minamahal. Kasi yung kahirapan sa Biblia na tinutukoy, 7 taon yan. The 7 years, the last 7 years of the world before our Lord Jesus Christ comes to reign in the earth for 1,000 years. May 7 taon. Na huling taon. Pumasok na ba tayo sa 7 taon, the last 7 years, bago magbaba ang Kristo? Pumasok na ba tayo? Pumasok na. Palakpakan natin, malapay no. Amen? Yan na po ang pinapangaral ng pastor noong araw pa. Sinasabi, darating tayo sa huling 7 taon ng mundo na maghahari ang Antichrist. Nandito na. Naghahari na sila, minamahal. Pero bago yung pinakahuling 3 taon at kalahati na tinutukoy ng Biblia, binasa natin kanina, ang church sino? Tayo ay dadagitin doon para hindi na makasama sa kahirapan. Amen? Pinagpala kayo. Yung kahirapan natin dito, pansamantala. Yung trials natin dito, pansamantala lang yan. Ngunit, isang araw, bago dumating yung matinding kahirapan, pag wala ka ng tatak, hindi ka lang makakabili, papatayin lahat ng hindi magpatatak. Bago dumating yan, the rapture will take place. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Verse 6, ano sabi niya? Ayan. O, nabasa na natin. Pagdating sa 11, itanong natin sa 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. At sila ay kanilang dinaig, at siya ay kanyang dinaig dahil sa dugo ng kordero. At dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa mga kamatayan. Yung mga Kristiyano, naging Kristiyano dito, during the greatest tribulation, marami pa maging Kristiyano dito, kahit wala ng church. Yung mga Hudyo, mangangaral sila dito. So alam na natin yan. Pinangaral na yan nung araw natin, mga pastor. So, we know the story. Yung mga Hudyo dito na 144,000, mangangaral sila dito, maraming magiging Kristiyano. At uusigin sila ng Antichrist. Ano sabi dyan? At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ni Cordero. Sinong dinaig? Si Satanas. Dinaig ng mga Christians dito dahil sa dugo ng Cordero. Makapangyarihan ang dugo ng Cordero. Walang ibang Cordero kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Dinaig ang Satanas o Antichrist ng kanilang patotoo. Anong salita ng patotoo? What is the testimony? The testimony of the Word of God. Ang tinutukoy. Dinaig ang kaaway dahil sa patotoo ng salita ng katotohanan. Dadaigin mo ang kaaway dahil nananangang ka sa salita. Paghawakan mo ang salita dahil yan ay katotohanan, hindi ka tatalunin ng kaaway. Praise the Lord! At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Gusto mo matalo ang kaaway, huwag mo ibigin ang buhay mo hanggang kamatayan. Akala kasi ng iba, akala kasi ni Satanas, matatalo ka pag pinatay ka o inalis ang buhay mo. Hindi yun, natutukoy sa Biblia. Kasi marami mga Kristiyano, papatayin. Pero, ngunit hindi sila natalo.
Hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Sila ay nagtagumpay. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Ang kanilang hinawakan, dugo ng kordero at salita ng katotohanan. The Word of God. Anong salita ng katotohanan? Ang namatay kay Kristo na naglilingkod ay muling bubuhayin. Hallelujah! That is the word of truth. Kaya hindi sila matatalo ng Satanas. Sabihin ng Satanas, sige, magpatatak na kayo. Sige, magpaturok na kayo. Kung hindi na kayo makakabili. Hindi kayo makanegosyo. Hindi nila matatalo. Kahit gusto mo nila matatalo. Hindi mag-yield ang mga anak ng Diyos. Bakit? Because of the Word of God. Because of the Word of the truth, of the testimony of the truth of the Word of God. Na ang pangako ng Diyos sa kanyang salita, pag ikaw ay handang maglingkod, kahit na may pagsubok, hindi ka pababayaan. Kaya ka supplyan ng Diyos na buhay. God will supply all your needs according to His riches and glory. Kaya minamahal, sa verse 14, 12:14, ano sabi niya? And to the woman were given 2 wings of a great eagle. At ang babae, ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon. Sa English kasi, sabi dyan, and to the woman were given 2 wings of a great eagle that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, times, and a half time. Pag sinabing time, times, half time. Sinabing time, 1 year, times 2 years, half time. 3 taon at kalahati. Ang tinutukoy po dyan, yung the greatest tribulation, protektado yung church, yung mga Hudyo, mga Israelites, mga Gentiles na na-convert, minamahal, dito, yung 144,000, protektado ng Diyos sa isang lugar, sa 3 taon kalahati. Pero wala na ang church dito, minamahal. Purihin ang ating manal. Praise the Lord! Yan po ay bilang kasagutan sa kapatiran natin na hindi rin na maintindihan. Akala niya, yung mga Kristiyano, yung church ngayon, akala niya, pupunta pa tayo doon sa kahirapan, yung 3 taon kalahati. Hindi na po, hindi na po. Marami na tayong kahirapan dinaanan. Amen? Marami na tayong pagsubok dinaanan. Yung mga Hudyo na nag-reject sa Misaya, ating manapin Jesus, sila po yung maiiwan dito. Hindi po sila dumaan ng pagsubok. Nireject nila ang malapino. Kaya sila yung dadaan sa sobrang kahirapan. Ngunit, sila ay papatayin. Yung iba ay papatayin. Ngunit, yung namatay ay diretso pa rin sa piling ng ating katawan lang. Anong sabi ng Panginoon? Huwag ka matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot ka sa kaya pumatay ng katawan at kaya magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Huwag daw tayo matakot sa mamatay ng katawan. Huwag ka matakot. Do not fear those who kill the body, but will not be able to kill the soul. Huwag ka matakot. Dahil ang sandata ng kaaway sa uling araw, puro pananakot. Minamahal. Pinakita na ng man of God, the prophet of God in the end times, ating mga pastor. Pinakita na hindi kaya talunin ng demonyo ang tunay na anak ng Diyos. Pinakita. Kaya, huwag ka matakot dyan. Kahit anong mangyari dito sa mundo, huwag ka matakot. Dito ka! Tuloy ka! Magsamba! Tuloy ka sa pagsunod sa kalooban ng ating malapit. Huwag ka matakot sa kahirapan. Huwag ka matakot. Dahil ang Diyos mo, kaya ka supplayan, kaya ka iligtas. Ang Diyos mo, makapangyarihan.
Jesus is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Malinaw yan. Daniel chapter 11 verse 32. Yung babae, binigyan niyo ng pakpak ng malaking agila. Ibig sabihin niyan, hindi naman kasi literal yan. Pag sinabing pakpak ng malaking agila, supernatural na pagliligtas, miraculous na pagliligtas. Ingatan sila ng Diyos, dadalhin sila sa isang lugar. Daniel chapter 11 verse 32. Dito po sa aklat naman, Daniel, Kapitulo 11, may talatang 32. At ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan, ay mahihikayat niya sa pamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan ay nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. At ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan, ay mahikayat niya sa magitan mga daya. Ngunit ang bayan na nakakikilala ng kanilang Diyos, malaking Diyos yan, maliit na di nakasulat, malaking Diyos yan. Ngunit ang bayan na nakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Palakpakan natin, malapay, no? Ano ang sabi sa ibang translation? He will flatter and win over those who have violated the covenant. Kanyang sisiraan at tatalunin yung mga lumabag sa covenant. Ano yung covenant? Na maglingkod ka. Yan ang covenant sa Biblia, sa manak ng Diyos. Ang kasunduan ng Diyos sa Biblia, sa manak ng Diyos, maglingkod ka sa Diyos mo na buhay, kahit ano mangyayari. Sundin mo ang kanyang kalooban. Yan ang covenant. Amen? Sundin mo ang kanyang kalooban. Maglingkod ka araw at gabi. May pagsubok, wala. May problema, wala. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. That is the covenant and the word of God. Mga Kristiyano kasi, pag may pagsubok na, may nakakatakot na, takot na magsumunod sa kalooban ng Diyos. Sa Biblia, kailangan sundin mo. Katulad ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Bawal na manalangin, bawal na magpuri, sinusunod. Bakit? Ang Diyos ang may-ari lahat ng bagay. Nasa pangalan ng buhay dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, di alintana. Yan ang sinasabi sa Biblia na covenant. Pag anak ka ng Diyos, you have a covenant with your God na maglilingkod ka. You will follow the will of God no matter what. Kahit ano mangyari, maglilingkod ka. Kahit may nakakatakot, maglilingkod ka. Dahil ang Diyos mo, kaya ka iligtas. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? $185 soldiers, Assyrian soldiers, lumusob po yan sa Judah, sa Israel. During the time of King Hezekiah. 185, ang dami. 185,000 soldiers. Basahin natin. Ano po nangyari sa 185? Lahat sila pinuksa ng anghel. Isang anghel lang. Dito sa gawain ng mga Pinoon, sa puhunan ng mga pastor, ang daming anghel dito na napakabantay. Palakpakan natin mga Pinoon. Amen? Ikalawang hari, 19:34 hanggang 35. Kindly read. Dito po sa aklat ng kalawang mga hari, Kabanata 11, sa talatang 34 hanggang 35. Sapagkat aking ipagsasanggalang ang bayang ito upang iligtas dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. At nangyari ng gabing yaon na ang mga anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampaminto ng mga taga-Assyria ng 185,000 at ng mga tao ay nagsibagong maaga at kinaumagahan na rito. Silang lahat ay mga bangkay. Palakpakan natin, malapay no.
Ang yabang ng hari ng Syria o Assyria, King Sennacherib, napakayabang. Wala raw bansa na nagtagumpay laban sa kanya. At lumusob sa Israel, sa Juda. Ang sabi niya sa hari, huwag niyo sabihin na mananampalataya kasi yung Diyos. Magiging katulad kayo ng mga bansa aking nagapi. Nagyamang. Pinaikutan ng Juda, 185 soldiers. Ang dami. Ano nangyari? Nagpadala ang Diyos ng isang anghel. Palapakan natin, malapay, no? Amen? Ano nangyari dyan? At nangyari ng gabing yaon na ang anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampamento ng mga taga-Assyria ng 185,000 soldiers. At nang ang mga tao ay nagsibangong maaga sa kinamagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Isang gabi, nung gabing yaon, ilang oras ba isang gabi? Sabihin natin, 12 hours isang gabi. I-compute mo yan. I-compute mo. Ilang minuto yan, yung isang gabi, ilang oras, ilang minuto, at ilang segundo. Pinakahuli po, minamahal, yung computation yan, yung 1 second, bawat 1 second, kasi isang anghel lang yung pumatay, may dalang sword yung anghel. Bawat 1 second, 4 soldiers are dead. Bawat isang segundo, 4 na sundalong Assyria ang namamatay. Kaya sa isang gabi, yung 185,000, patay lahat. 4 bawat isang segundo. Ibig sabihin sa anak ng Diyos, wala kang dapat katakutan. Sa harap mo, sa likod mo, sa kanan mo, sa kaliwa mo, may anghel na nagbabantay sa'yo. Amen? Sa harap, sa likod, kasi 4 na anghel bawat segundo. Bawat isang mata, mayroong namamatay na 4. Sabihin naman Panginoon, protektado ka sa harap, sa likod, sa gilid. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sinabi na sa Psalms, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near you. Hindi lalapit sa iyo ang mga salot, ang mga masamang espiritu, mga Antikristo. Hindi ka kaya. Jesus is God! Hallelujah! Praise the Lord! Mayroon pa katakutan anak ng Diyos. Pinakita natin mga pastor. Kay saan? Rebelde. Kay saan? Pumunta. Hindi nagtagumpay ang masama. Because Jesus is power. Jesus is salvation. Pinagpala ka. Nandito ka sa tunay na gawain. May pinadala ang Diyos ating mga pastor. The end time, the last prophet or the end time prophet of God in our time. Pinadala hanggat nandito ang man of God, hanggat nandito iglesia, walang Antikristo na kaya gumapi sa tunay na iglesia ng Diyos. Malinaw yan. Kaya ng Diyos, wala kang katakutan. Kahit ilang lulusob sa'yo, kahit ilang libo yan, kaya yan. Kahit isang anghilan, hindi yan uobra. Malinaw sa mansulatan. Stand on the word of God, on the word of the testimony of the word of God. Tumanahan ka dahil ang pagliligtas ng Diyos lagi nandyan sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Yung Daniel, ibinasa kanina 11:32. Balikan natin last verse na yon. At ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan, ay mahikayat niya sa magitan ng taya. Mandadala ng Antichrist. Ang pinag-usapan kasi niya, Antichrist eh. Yung hayop, ang tinutukoy dyan. May kayat niya yung lumabag sa tipan. Madadala ng kaaway lumabag sa tipan. Ano bang sa tipan? Ang Diyos lang ang katakutan mo. That is the covenant. Do not fear other God. Do not fear man. Diyos lang ang katakutan mo. Yun ang tipan sa Biblia. Siya lang ang Diyos mo. Sabi ng Panginoon, I am your God.
and you shall be my people. That is the covenant and the word of God. Ako lang ang Diyos mo, ako lang ang paglingkuran mo. Yung gumagawa ng kasamaan laban sa tipan ay may kayat ng Antikristo sa magitan ng daya. Magitan ng daya. Yung mga taong hindi naglilingkod sa mga Panginoon, dadayain kayo. Kayo manunod dyan, nandito na, dinadaya ka na. Diretso ang salita yan, dinadaya ka na. Kahit matatalinong mga presidente, you're being deceived by the Antichrist. Kailan tanggapin mo to, ilagay sa katawan mo to. Kailangan tanggapin mo yung turok. You are being deceived. Madadaya ka because you are not following the will of God. Pero pag tinisunod mo ang kalooban ng Diyos sa hirap at sa ginhawa, hindi ka pababayaan, hindi ka kaya dayain. Ngunit ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sa ibang translation, anong sabi dyan? But the people who know their God will be strong and will resist Him. At ang bayan na nakakilala silang Diyos ay magiging malakas at lalabanan siya. And will resist Him. Sino yung Him? Resist the Antichrist. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Resist the system. Resist the Antichrist. Huwag kang susunod sa mga sistema nila. Puro daya. Sundin mo ang Diyos na buhay para magmana ka na buhay na wala lagad. Hallelujah! Praise the Lord! Pag susunod ka sa system ng Antichrist, nanganganib ang kaluluwa mo. Pero pag tatanggi ka, lalaban ka, magmamana ka ng buhay na wala hanggan. That is written in the Word of God. So it shall be written, so it shall be done. Dapat gawin mo yan. At pinagpala ka dahil tinuro niyan mga pastor noong araw pa. Salamat dahil kayo ay sumunod at kayo ngayon ay nakaredy sa pababalik ng ating malapit. Habang tayo maawit, puri natin marami. As we sing this song. Hallelujah. Tapos puso na paglilingkod ang kailangan natin to become triumphant, to become victorious, para makaredy tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tapos puso na paglilingkod. My heart. Bantayin natin mga puso natin na huwag mahumaling sa mga bagay sa mundo na ito. Your heart should be in focus with the will of God every day. Hallelujah. Habang tayo bawat. Hallelujah. My heart. Will be faithful, Lord. My heart will
Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my Magpuni tayo, minamahal. heart, I Mahal na mahal ang Panginoon Jesus. with all my The voice of the Lord. heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. Magsisisi tayo. Kahit mga baguhan. First time nakadalo. Gusto mo, mababa sa iyong kapahiran ng malapinoon. Magsisi kayo. Tanggapin niyo malapinoon. Pilis na ito na pagligtas. Yes, hallelujah. Is the way you will lead. Oh, my Jesus! Hallelujah! With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. I will give my all. With all my heart, I will serve you. With all my give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart. Purihin natin ating malapit. Napakabahin.
Dapat yung sampahin, maglingkuran. Hallelujah! My Jesus. Hallelujah! My Jesus. Napakalapit na ng pagbabalik natin, Panginoon. Kaunti na lang ang ating pagsubok na harapin. Tayo pupunta na sa piling ng Diyos na buhay! Hallelujah, Pastor! Thank you, my Jesus. Thank you, God. Thank you, my Jesus. Hallelujah, hallelujah. The suffering in this world and nothing to be compared to the glory that awaits the children of God. Hallelujah! Bago tayo dumako sa ating mga pangailangan, mayroon po mga baguhan ngayon na nakadalo. Hindi po aksidente na nandito kayo. Yan po'y sinadya ng mahal na Panginoon para kayo ay makakilala sa katotohanan, para makarinig kayo ng Ebanghelyo, para kayo maligtas sa apoy ng impyerno at pupunta kayo sa langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Gusto nyo malutas sa mga problema ninyo? Gagaling kayo sa mga sakit. Hindi kayo, ingatan kayo ng malapinong sa mga salot sa mundo na nangyayari. Isa lang gagawin mo. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating malapinong. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita ng ating malapin Isus na katawang tao, namatay sa krus, nilibing, at muling nabuhay. Nagtagumpay laban sa kasalanan. Yan po ang Ebanghelyo. Kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay ng ating manapin Isus. Tanggapin ninyo, maniwala kayo na siya'y namatay para sa iyo. Ang kanyang dugo na banal na nabuo sa krus, yan ang naghugas sa iyong kasalanan. Sa magitan ng kanyang mga latay, pinagaling ang ating mga sakit. Tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Mga ngayon lang nakadalo sa mga webcast viewers, ngayon lang nakatune in. Tanggapin niyo ating mahal na Panginoon Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ninyo. Sundin ninyo isang maikling panalangin galing sa mga puso. Dakila nga man sa langit. Ako po'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ang aming mahal na Panginoon Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y mamulat sa mundo. Hugasan po ninyo aking puso na marumi sa kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon, mahal na Panginoon Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, nakitinanggap ngayon. Ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Opo, mahal na Panginoon Jesus, ang tumanggap sa inyo sa hapong ito. So, nang dalangin namin ginagalang mga pastor, patawarin niyo po lahat ng ilang mga kasalanan. Isulat niyo po kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas niyo po sila sa po kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen and amen. Amen. Lahat po ng mga may sakit, gagaling kayo. Marami pong tumatawag dito sa unang dalangin natin ginagalang mga pastor. Sa telepono lang, gumagaling ang kanilang mga sakit. Mga COVID, hindi dapat katakutan ng COVID. Gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord!
Ilagay po yung mga kamay sa ulo ninyo. Kahit anong klaseng sakit mayroon kayo, gagaling kayo. Kung wala naman kayo sakit, itas mong dalawang kamay. Anong klaseng problema mayroon kayo, kaya yan lutasin ng ating Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating mahal na Jesus. Dakila nga sa langit sa matamis na pangalan namin, pinakamamahal na Jesus. So nang dalangin ng aming ginagalang mga pastor. Magaling niyo po lahat na may sakit sa araw na ito, aming mga kapatiran, sa po mga webcast viewers, mga baguhan. Ano mang sakit nila, cancer, leukemia, COVID, Omicron virus, pagalingin mo sila. Wala imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na buhay. Sampu ng mga webcast viewers, heal them, O Lord, from all kinds of sickness and diseases. Mga problema, ikaw maglutas. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. I bind the yoke of Satan, demons of sickness, cancer, leukemia, virus, COVID, problems, mga kahirapan. Ngayon din, lumaya